Praise the Lord. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa umagang ito at tayo po ay binigyan muli ng pagkakataon ng Panginoon na tayo po ay makapagbulay, makapag-aral ng kanyang salita ngayong umaga. Kaya sa umagang ito po ay inaanyayahan ko ang lahat na tayo po ay makapagbulay ng kanyang mga salita at mabigyan po natin ng karangalan at ng papuri ang Panginoon sa umagang ito. Ang Diyos ay napakabuti at napakaganda ng mga pagkakataon na laging ibinibigay sa atin upang sa ating malapitan at mapaglingkuran. Sa umagang ito ay wala po tayong manunugtog, wala tayong instrumento na maririnig. Kaya tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita at mapalad ang bawat isa sa atin na ang Diyos ay ating kinakatagpo sa ganitong pagkakataon. Kaya tayo po ay nanyayang ko po yung lahat na tayo po ay sama-sama na manalangin sa umagang ito at tingin natin ang gabay at ang patnubay ng banal na Espiritu na tayo po ay kanyang samahan sa pagbubulay natin sa araw na ito. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin po tayo. Mapagpalang Ama, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan at pag-iingat sa bawat sa amin sa araw na ito. Salamat din po sa mga biyaya, pagpapala na dumarating sa bawat isa sa amin, na alam po namin ito ay nagmumula sa inyo. Salamat din kung may mga pagsubok na dumarating dahil alam po namin na kahit na sa mga pagsubok man na dumarating at nararanasan ng lahat, lagi po kayong may layunin sa buhay ng bawat isa sa amin. Samahan po nyo kami at gabayan ng inyong kapangyarihan upang lubos naming maunawa ang inyong mga salita. Salamat po sa inyo po namin ibinibigay ang buong karangalan at ang buong papuri. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Praise God. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay mayroong isang kaugnayan sa isang layunin ng Diyos para sa kanyang mga tinawag, sa kanyang mga pinili upang ihanda sa maraming bagay na kanilang kakaharapin sa mga pagsubok sa buhay. Naalala po natin isang bagay yung nakita natin sa Panginoon nung ang kanyang mga alagad ay magtanong na ang tanong niya ay kailan magaganap ang lahat ng mga bagay na yon. At ang Panginoon ay nagbigay ng mga palatandaan kung kailan at saan siya ay muling magbabalik. At dahil doon, ang Panginoon ay nagsalita po sa kanyang mga alagad upang handa sila sa kanilang buhay sa haharapin sa darating na mga panahon ng kanilang paglilingkod. At gayon din po tayong lahat dahil sinasabi ng salita po ng Diyos sa aklat ng Mateo 24 na maliwanag po ay pinapakita natin mula sa 24 ay may ipinapakita ang Panginoon dito para sa kanyang mga alagad at ang siya'y nagsasalita sa panahong iyon para sa kanyang kapakanan ng kanyang mga lingkod. At dito ay nagkaroon ng isang propesiya ang Panginoong Hesus upang tuwirang tugunan ang tanong ng kanyang mga alagad, ano ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng anong katapusan ng mundo? At dito ay nagpakita ang Panginoong Hesus ng ilang mga palatandaan kung paano sila ihanda at bigyan ng kabatiran at kaalaman upang sila'y maging handa sa darating na mga pagsubok. Ang una na makikita po natin dyan mula sa 24 ng aklat ng Mateo ay ipinapakita yung palatandaan na ang tanong ng mga alagad kung kailan ito mangyayari, kailan ito magaganap. Pagdating po dito, sabi niya sa 3, bago pa ito bumasa ng salita ng Diyos, sabi po dito ay nakita po natin ang ang lahat ng tandang natutugunan sa panahon po sa huling araw. At ang pangalawa ay ang matatanging tanda ng pagpapahiwatig ng mga huling araw sa panahon ng dakilang kapighatian. Ang pangatlo na makikita natin dyan ay ang mga kagilagilalas na tanda ng paggaganap ng kanyang pagtatagumpay at ang kanyang muling pagbabalik
ng may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ang pang-apat na nakikita po natin doon mula sa 1 sa 24 verse 3 sa mga sumusunod na talata, ang nagigilalas na tanda na magaganap sa kanyang pagtatagumpay at ito'y sa muli niyang pagbabalik. Ang pang-apat ay pagbibigay paalala sa banal na panahon ng kapigatian upang ang mga maging handa ang mga mananampalataya tungo sa inaasahang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil alam po natin na bago magbalik ang ating Panginoong Hesus, marami pong daraanan at pagdaraanan ang mga anak ng Diyos. At yun ay nagsimula sa panahon ng kanyang mga alagad ay kanyang binigyan ng isang dakilang pag-asa upang ihanda ang bawat isa sa kanila sa maaaring danasin ng bawat isa sa kanila. At doon sumagot ang Panginoon sa verse 4 at sumagot si Jesus at ang sabi po ng Panginoon doon, ang kanyang pananalita ng ating Panginoong Hesus o ang kanyang talumpati sa lugar na iyon sa Olibo ay para sa kanyang mga alagad at sa lahat ng matapat na mananampalataya ng Diyos hanggang sa hangganan o hanggang sa wakas ng kanilang paglilingkod. At alam po natin at alam ng Panginoon na ang mga anak ng Diyos o ang mga alagad ay daraan sa maraming pagsubok at pag-uusig. Kaya ginawa ng Panginoong ihanda ang kanyang mga alagad sa mangyayari at magaganap bago dumating ang kanyang muling pagbabalik. Pagdating po dito, nakikita po rin natin hanggang sa mga buong mga talatang sumusunod na ang sabi doon ay ang Diyos hanggang sa wakas at ang sabi roon sa panahon ng kanyang matagumpay na pagbabalik upang ang kanyang mga lingkod ay manatili at magkaroon ng matibay at matatag na pananampalataya at pananalig na sa kanyang muling pagbabalik, ang Panginoon ay magtatagumpay kasama ng kanyang mga lingkod. Kaya sabi rito ay dahil sa mga nangyayari at magaganap sa darating na panahon, ang kailangan sa mga alagad at gayon din po sa atin ay maging handa tayong humarap sa pagsubok. Amen po ba? Ayan, ang atin pong babasahin na gusto kong puntahan ay ang talatang 9 at ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Ito ang isang karanasan na naranasan po namin sa paglilingkod mula nang kami ay kumilala sa Panginoon. Kaya nga, isang paksang ito ay inilagay ko po na ito ay mayroong isang bahagi na gusto kong isakay o isaklang sa pag-aaral natin ay ang mga patotoo kung saan tayo po nang magsimula ang gawain sa lugar na ito ng Talim Island at nang magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po yung mga paksang nais kong bigyan ng pansin sa ating pag-uusap ngayong umaga na mayroong kaugnayan sa aming ding karanasan na kung saan kami ay nagsimula sa paglilingkod sa Panginoon ay nakaranas din ng maraming pagsubok. At dahil doon, ang mga lingkod ng Diyos na ginamit po para sa amin ay binuksan ang aming isipan, ang aming puso, kung papaano kami haharap sa darating na panahon ng aming paglilingkod na kami din at daranas ng mga pagsubok at pag-uusig. At yun ang ipinagpapasalamat namin sa Panginoon. Bakit po? Kasi kung hindi kami naibuksan ang isipan, hindi po kami makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At ito ang gusto kong bahagi natin sa pag-uusap natin ngayong umaga. Kaya kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan, ay inanyayahan ko pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo at ito po yung pagtuturo ng Panginoon para ihanda ang kanyang mga alagad at ito rin ang sagot ng Panginoon sa mga alagad niya na nagtatanong kung kailan mangyayari at ano ang pangapalatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Sa ating lahat ng mga lingkod ng Diyos at mga anak niya, alam po natin ang mga palatandaang ito. Pero tututukan ko po yung isang bahagi na pwedeng maranasan ng lahat ng mananampalataya na naranasan po namin mula nang kami maglingkod sa Panginoon. Amen? At ito po yung talatang 9 na gusto ko pong tingnan ninyo sa inyong mga Biblia at samahan po niyo ako sa pagbasa. Sabi po rito ng sulat sa aklat ni Mateo, sa mga panahong iyon, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdal upang pahirapan at patayin. Sabi po nung talatang ito, ay pagpalain ng Diyos ang talatang ito.
Sa mga panahon daw po ng mga pangyayari sa panahong iyon na mangyayari ay daranas ang mga mananampalataya, ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga tinawag ng matinding pag-uusig. At ang sabi rito, ang pag-uusig na ipinapakita rito ay kapupuutan kayo ng mga tao, ng kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ang isang napakagandang bagay, hindi po tayo nakaranas ng ganoong kapuutan tayo nung hindi pa tayo mananampalataya. Pero nung tayo po ay kumilala sa Panginoon at ay maayos ng Diyos yung buhay natin, saka po tayo nakaranas at naka-experience tayo ng matitinding mga pagsubok at pag-uusig ng tao na dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya pag tiningnan po natin, mga kapatid, ang mga talatang ito na binasa po natin, ay nagpapakita ito sa atin. Ano po? Pagka po tinaas natin sa verse 8, ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayo ng lahat. Yun po yung bahagi. Mula po ng manampalataya at kumilala tayo sa Panginoon, nakaranas po tayo ng mga bagay na hindi natin naranasan. Yung tayo'y usigin, kagalitan at kapuutan ng mga tao. Ang matindi po ito sa talata pag tinitingnan ko dito, ang sabi rin, kagagalitan kayo sa panahong iyon ay daranas kayo ng patinding pagkausig at kapupuutan kayo ng lahat ng tao sa mundo. Napakapalad po natin dahil hindi pa naman lahat ng tao sa mundo nagalit sa atin. Pero nung panahon po nung kami ay unang naging mananampalataya, ang isang naranasan po namin dito, halos itapon kami ng buong barangay. Hindi lamang ng buong barangay, kundi ng buong taga rito sa buong Talim Island. Halos hindi kami maintindihan, hindi kami maunawaan, na kami po ay makakilala sa Panginoon. At halos sa lahat ng barangay na pinupuntahan namin, nakakaranas po kaming murahin, nakakaranas po kaming pagsalitaan ng kung ano-anong masasakit na bagay. At ang aming mga barangay official po sa buong halos Talim Island ay galit sa aming lahat. At kung maari lang palayasin kami at paalisin sa Talim Island at kami ay patirahin sa karagatan o sa kabundukan. At ito rin po ang nagdala sa amin ng malaking karanasan na kapag po kami ay nagkakaroon ng gawain, hindi lamang 10, hindi lamang 20 bato ang bumabagsak sa mga bubungan sa aming mga pinagdarausang gawain. Dahil sa panahong iyon, napakatindi ng pag-uusig sa lugar na ito ng Talim Island. Kung hindi po kami inihanda sa ganitong kaparaanan, siguro po hindi tayo magtatagumpay sa lugar na ito. Kasi marami ang mga kapatiran na dumadalo sa gawain noon na nagsiatras at nagsiurong. Bakit po? Kasi sa tindi ng pag-uusig ng mga tao. Pag kami po naglalakad sa daan, makikita po ninyo ang mga tao nakabakod halos sa daan at kami pinagmumura. At kapag may gawain po kami, ay minsan din pupuntahan kami ng mga barangay at ang ginagawa po nila, mayroon pang barangay tanod, may nakasukbit pang baril at talagang kami pinipigil. At pag mayroong napinsala sa kapitbahay, kami po ang kinagagalitan. Kasi kung wala daw kami, walang mangyayaring hindi maganda sa mga kapitbahay. Ay pinagbababato po kasi kaya iyong mga kapitbahay, tinatamaan din ang mga bahay nila ng bato at nagagalit naman sila dahil daw sa amin. Kasi sobra daw maiingay ang mga taga Dorope. So dito po sa bahaging ito, naranasan po namin ang mga pag-uusig. Nadadala po kami sa barangay, nairereklamo sa barangay. Hanggang sa kami po ay magkaroon nga ng usapin sa banda roon ng buhay sa paglilingkod, hanggang sa kami po ay nagkaroon nga ng usapin hanggang sa Sandigang Bayan. Doon sa Sandigang Bayan, nililitis para doon sa mga reklamo, sa mga kung anong petition, para paalisin ang mga taga Dorope dito sa isla. Pero nagpapasalamat kami sa Panginoon na kahit na doon sa korte, nakataas ang kamay namin, nakakorte kami, nangangako na sasabihin yung katotohanan, hindi po kami nangamba. Bakit? Kasi naitalaga na namin yung aming sarili at naihanda na kami na maraming iba't ibang pagsubok na darating sa amin at kami iyaharap din ang iba sa mga gobernador. Pero nalaman natin yun at dahil lamang sa pagsunod natin sa Panginoon. At yun po'y naranasan namin
hanggang sa kami po ay makarating sa Capitol, nakarating kami ng munisipyo, nakarating po kami ng Sandigang Bayan, nakaabot kami sa 1st and 2nd Division, na wala namang kaming naging maling ginagawa maliban sa tayo maglingkod at ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ganon po katindi ang nararanasan namin noon at halos maging ang mga kaanak mo malayo sa iyo, pero salamat sa kaputihan ng Diyos at salamat sa mga lingkod ng Diyos na inihanda kami sa mga ganong uri ng pagsubok na daraanan ng isang taong mananampalataya. Amen? At yun may maaaring naranasan higit pa ng iba, pero napakabuti ng Diyos. Kaya yung mga mananampalataya na mga bago dito sa Talim Island, hindi na po nila naranasan yun. Yung prosesyon, kapag nagpo-prosesyon ng mahal na araw, yung ibinabangga sa bahay mo, pinagdadamihan kayo, binabatong bahay, binabangga ng karo, pero hindi na nila nasaksihan. Pero kami saksi sa paglilingkod sa Panginoon na naranasan po namin ang lahat ng ito. Pero hindi sumuko ang bawat isa sa amin. Bakit? Kasi po ay naihanda na kami sa paglilingkod na kapag ikaw ay naglingkod, pag ikaw ay sumampalataya, ito'y tanda ng iyong paglilingkod, uusigin ka, kagagalitan ka, hindi lang ng iilan, kundi sabi rito'y lahat ng tao nang dahil sa pangalan ng Panginoon. Amen? At yun po yung napakabunting bagay na kung hindi kami inihanda ng mga leader namin noon sa ganitong pagkakataon, maaaring kami rin ay huminto at tumigil. Bakit? Masaya ka bang minumura? Masaya ka ba na gano'n ang ginagawa sa iyo? Masaya ka ba na yung bahay niyo binabato hanggang sa mabasag yung mga salamin, mabali yung pader? Tusin niyo pati poste ng pader nagkakabali dahil sa pagbangga noong karo ng prosesyon. Pero ang napakabuti ng Diyos dahil hanggang sa ngayon nakapagpatuloy tayo at yung ating pagpapagal, yung ating pagtitiis nagbunga ng maraming kaluluwa na ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi biro ang pinagdaanan ng gawain ito sa Talim Island. Pero salamat sa kabutihan ng Diyos dahil ang Panginoon ang siyang nagbigay ng tagumpay upang ang gawain ng Diyos ay makapagpatuloy sa lugar na ito ng Talim Island. Amen? Okay, dito po sa verse na ito, makikita rin natin sa John 15:20 na ipinapakita ng Panginoon doon na hindi dakila ang kanyang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon ay pinag-usig, tayo man uusigin din. Ganon po, inihanda kami ng ating mga lingkod ng Diyos na ginamit para sa amin. Tingnan po nyo sa verse na ito, sabi sa 20, alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo sa inyo, walang aliping hihigit kay sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking mga salita, tutuparin din nila ang mga salita ninyo. As po sabi rito, sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo ang sinasabi ko sa inyo. Ano po? Walang aliping higit kay sa kanyang Panginoon. Kung ako'y pinag-uusig, kayo man uusigin din. Kasi kung iniibig nila ako, iibigin din niya kayo sapagkat ang itinuturo at sinasabi natin ay sa Panginoon. Pero ang nakakatuwa, sa kabila ng ating pangangaral at pagtuturo para sa ating Panginoong Jesus, yung naranasan ng Panginoong Jesus na pag-uusig, sabi po nung aklat na ito, kayo man uusigin din. Ang pag-uusig hindi po nahihinto. Kahit sa panahon na ito, habang itinuturo mo at pinaninindigan mo ang salita ng Diyos, yung pag-uusig, dinaranas nating lahat. Kaya sabi po dito, ganun kami inihanda ng mga lingkod ng Diyos, nahaharapin niyo ang lahat ng ito. Pero ang sabi rito, dakila, hindi kayo dakila kaysa Panginoon. O siya mismo, inusig ang Panginoong Yesus, kayo man uusigin din. Amen. Kaya kung nakaranas man kami ng ganung mga tinding mga pagsubok, ay naiyak na paghandaan namin. Bakit po? Kasi may mga lingkod ng Diyos na ginamit para tayo patatagin upang ihanda sa mga daraanan nating mga pagsubok. Bakit? Kasi iyon ay isa sa palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Ang isa pa po nating pag-uusapan ay sa John 16. Ang sabi po ng 16:33, isang verse din po dito ang kukunin ko at ang sabi niya dito sa talatang ito. At sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanglibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob at
napagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Tusin po niyo binigay ng pag-asa. Daranasin man niyo ang mga pag-uusig na ito, daranas man kayo ng maraming pag-uyam ng tao, o iba't ibang uri ang daranasin ninyo, ang sabi po rito'y huwag kayong matatakot. Amen. At ang sabi niya, kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Makipag-isa tayo sa Panginoon. At ang sabi niya, mayroon kayong kapigatian dito sa sanglibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob dahil napagtagumpayanan niya ang lahat ng bagay. Amen po ba? Kung sa sarili po natin, siguro hindi natin kaya, pero ang ganda ng pangako ng Diyos. Daranasin ninyo ang mga bagay-bagay na ito, pero ang sabi ng Panginoon dito ay napakaliwanag, laksan ninyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan niya ang lahat. Napakaraing pangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak, na kaano man ang ating pinagdaraanan, gaano man katindi ang pinagdaraanan natin tulad ng pinagdaanan namin noon na hindi kakaunting pagsubok, pero ang Diyos ay napakabuti. Kahit hanggang sa korte, umabot kami sa korte para lamang sa panindigan ng gawain ng Diyos, pero hindi nadaig ang gawain ng Panginoon. Nagtagumpay. At ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot kahit ihirap kayo sapagkat ako ang magsasalita, ako ang sasama sa inyo. Naranasan namin yung pangako ng Diyos na hindi ka namin iiwan, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Habang ginagawa ninyo ang kalooban ko, ako ang magiging kasama nyo. Amen? At yun po ang maging paghahanda sa amin. Na kahit kami dumating sa ganong pagkakataon, lagi nating masasabi, ang Diyos ay napakabuti kasi hindi ka iniiwan kahit sa ganong uri ng pagsubok. Amen? Yun po yung isang napakagandang bagay na ibinabanggit ng salita po ng Diyos. Amen. At yun po yung isang bagay dapat nating ipagpasalamat sa luna sa mga bagong mga mananampalataya, ang mga pinagdaanan ng inyong mga unang mga mananampalataya at mga lingkod ng Diyos tulad ng mga apostol, nararanasan din ng mga lingkod ng Diyos kahit sa ngayon. Pero salamat, lalo na sa mga pioneering church at sa mga lugar na kung saan ay nagsisimula tayo, lagi pong nararanasan ng iba't ibang bagay, ngunit ang Diyos ay napakabuti dahil ang sinabi niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Amen? Mayroon pa rin pong isang verse na gusto ko pa rin isama sa atin pong pag-uusap ngayong umagang ito sa aklat ng Roma sa 14 verse 22. Samahan po niyo ako sa pagbasa at ang sabi niya sa aklat ng Romans mula sa 14 verse 22, ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa mga bagay na ito. Maligaya ang taong di sinusumbatan ng kanyang buti kapag ginagawa niya ang mga bagay na inaakala niyang tama. Amen po ba? Kaya pagkaalam natin kung ano yung bagay na tama, yung po yung tumatayo tayo, tumitindig tayo. Kasi ang Diyos ay napakabuti at tinuruan tayo. Kaya nga kahit sa korte, nakataas ang kamay mo, nakatuon yung kamay mo nung nanunumpa ka, tapos tinaas ang kamay mo, pinangangako ka, magsasabi ka lamang ng pawang katotohanan at katotohanan lang. First time ko pong naharap sa korte, hindi naman ako korte, pero nalagay kami doon sa ganung pagkakataon dahil sa paglilingkod po sa Panginoon. At doon po namin naranasan na napakabuti ng Diyos. Kasi bakit kami bago lang sa pamarap sa ganitong sitwasyon, sabi ng Bible, huwag kayong matakot, naging payapa kami at panatag kami. At yung nag-aakusa sa amin, at siya pong tumayo at nangangako doon at nakahawak yung kamay di sa Bible, itinaas pa yung kamay, abay nanginginig ang buong katawan at nangangatal. Hindi namin alam kung sa takot o ano. Pero ang Diyos ay napakabuti. Dahil sabi nga nung aming nakalaban na kabangga noong panahon na yon para sa gawain ng Panginoon, kung ang ginastos daw niya doon sa pagkukorte ay pinagpagawa niya ng bahay, baka maganda na ang bahay niya. Kasi kung magdala ng tao roon sa korte, pag andon kami, isa-isang sasakyan sila, ay lahat ng gastos, sagot niya yon. Pero napakabuti ng Diyos, dahil hindi naman tayo pinabayaan kasi may mga kapatid tayo na kapag kami ay pumupunta ng korte at mayroon pong hearing doon, ang mga kapatid natin ay lagi po silang nag-aayuno at nananalangin.
At yun ang napakaganda kasi sinamahan tayo ng Diyos hanggang sa tayo po'y magtagumpay at ang Diyos ay naluwalhati sa buhay natin. Amen. Kaya yun po yung bahagi. Pinaninindigan natin, tinatayo natin ang tama saan man, anuman ang pinagdaraanan, anuman ang bahagi natin, tatayo tayo sa kung ano yung tama at habang ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon, siya'y nangako at huwag mag-alala, huwag matakot. Andyan lang naman ako kasi natagtagumpayan ko na ang lahat. At kung sa sarili lang natin, hindi tayo magtatagumpay. Pero kung bakit nagtatagumpay po tayo, kasi kasama po natin ang Diyos. Amen? Okay, sumunod po na gusto kong tingnan ay ang aklat po ng, ang isang aklat din po sa aklat ng Mateo 5, at gusto ko pong tingnan din natin ang bahaging ito. Ano po? Kasi yung pagtitiis po natin at yung pagtitiyaga po natin, may magandang ibinubunga yan. Ano po? Nagkakaroon po yan ng katatagan sa buhay natin, kaya tayo nakapagpapatuloy at hindi tayo bumibitaw, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Bakit po? Kasi naniwala tayo na si Jesus ay muling magbabalik. Si Jesus ay darating. At sa kanyang pagbabalik, kung handa tayo, nagtatagumpay tayo, tiyak at sigurado sa pagbabalik ni Kristo, kasama tayo. Amen. Kaya hindi po kami bumibitaw kasi kahit kami na may nagdadaanan, nagtitiyaga, nagtitiis, kasi yung pagtitiis at pagtitiyaga, yung po nagpapatatag sa atin. At yun din naman ang nagbibigay sa atin ng tanawin doon sa pag-asang ipinangako ng Diyos na sa kanyang pagbabalik, yung mga tapat na lingkod niya, yung mga anak niya, kasama niya. Amen po ba? Sa kanyang muling pagbabalik. So tingnan po natin yung 10 ng aklat pong ito sa chapter 5 ng aklat ng Mateo. Ganda po dyan. Dapat sabi po dyan sa ating pong babasahin, tingnan po nyo sa inyong Biblia. Mapalad ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Kaya yun po yung nagbigay ng pag-asa. Kaya kahit napakaraming pagsubok, maraming pag-uusig, pag-alipusta na naranasan namin, hindi po kami bumitaw. Bakit? Yung po nagpatatag sa amin. Na patutunayan namin na habang gumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, mararanasan mo talaga at totoong naranasan namin. Kaya lalo kaming pinatatag kasi na-experience namin yung nakalagay sa Bible na kapag kayo sumampalataya at sumunod sa Panginoon, tiyak na kayo ay pag-uusigin, kapupuutan kayo ng maraming tao dahil sa Kanya. At yun ang naging bigay hamon at nagbigay patatag sa amin na totoo pala na kapag sumusunod ka sa Panginoon, magbabata ka ng pag-uusig. Amen po. Kaya sabi ng verse na ito, mapalad ka naman. Bakit? Ano po yung pangako ng Diyos? Na ang sabi niya, makakasama ka sa Kanyang kaharian. Ay di po ba nagbibigay ng pag-asa? Talaga nakatingin ka sa pangako ng Diyos na kahit ay kayo dumaranas ng ganitong bagay, ang sabi ng Panginoon, usigin man tayo dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, maganda naman ang pangako ng Diyos at yun naman ang magbigay ng pag-asa sa iyo na makakasama ka niya sa kaharian niya. Ay di po ba yun ang pinaka-aasam nating lahat ng mga lingkod at mananampalataya na makarating tayo sa piling ng Panginoon? Kaya yun po yung naging paghahanda sa amin. Naranasan namin at napanghawakan namin na kung kami man ay nakakaranas ng ganito kahit na kami napunta ng korte, ang Diyos ay napakabuti kasi ang pangako niya sa kanyang muling pagbabalik, isasama ka. At ito isa sa palatandaan na mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Mga digmaan, kung ano-anong kasama ang ganyan nangyayari sa mundo. Pero isang napakaganda, usigin ka man at tawanan ka man ng iba. Pero sabi rito, magalak ka. Bakit? Kasi makakasama tayo ng Panginoon. Amen. So sumunod po sa verse 11. Mapalad kayo pag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao. Pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang wala, pawang kasinungalingan. Ang galing po talaga. Kaya ito po yung bahagi po. Nasabi rin, mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo. Masaya po ba tayo pag tayo inuusig? Pag tayo inaalimura? Pag sa tingin natin parang aping-api tayo sa paningin nila, magtiis po tayo, magtiyaga po tayo. Kasi yung pagtitiyaga natin, yun ang magbibigay sa atin ng katatagan.
At dahil sa pagkaunawa natin ng kanyang salita, yan naman po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Na ang pag-asa natin, nagtitiis man tayo, nakakaranas man tayo na maraming pagsubok at pag-uusig sa mundo, tiyak naman sigurado mo na dahil sa pagsunod natin, kasama tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian. Amen. At ang sabi diyan ay, kayo ang mga pinag-uusig man at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan. Lahat po ng kasamaan. Sinasalita, ginagawa sa inyo. At kahit na mabuti ang ginagawa nyo, pinagsasabihan pa rin tayo at binibintangan pa rin ng mga pawang walang katotohanan. Pero ano nga po ba nakalagay dito? Lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Kahit maganda yung ginagawa mo, iba sinasabi ng iba sa'yo. Kahit maganda yung ginagawa mo, ang tingay mali ka sa kanila. At kung ano-anong kwento ang binabanggit pa rin pwede mong maranasan na pawang walang katotohanan. Di po ba? Kaya sabi niya, mapalad kayo maswerte po tayo kapag dahil sa Kanya ay inaalimura tayo, at tayo po ay pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan. At ang sabi roon ay kasamaan at ng mga kasinungalingan. Pansinin niyo ang verse 12. Magdiwang kayo, magsaya raw pa tayo Hindi raw po tayo dapat malungkot. Ganun po kami, kaya kahit kami pinag-uusig, kahit anong pag-uusig ang naranasan namin, lagi ka pa rin nakangiti at nagpe-praise the Lord. At doon naman nagagalit ang iba. Pag inuusig ka, pinagmumura ka, pinagsasalitaan ka, nakangiti ka pa rin, nagpe-praise the Lord ka. Ang sagot naman ng iba, para nakakasalbahe daw tayo. Ano kayang gagawin natin? Kagalitan mo, gantian mo, magagalit sa'yo. Ngitian mo, mag-praise the Lord ka, magagalit din sa'yo. Ay, purihin ang Panginoon. Para kang sala sa init, sala sa lamig. Di mo alam kung anong gagawin mo. Gawin mo ay maganda, galit sa'yo. Gawin mo yung hindi maganda, magagalit din sa'yo. O di gawin mo na yung tama, sabi nung binasa natin kanina. Kasi sa paggawa natin ng tama at pagtayo natin, kakampi natin ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sabi po riyan ay mapalad po po. At ang sabi rin ay magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala. Sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nangauna sa inyo. Ang isang napakaganda po dyan, maganda raw po, malaki ang gantimpala natin. Saan po? Sa langit. Amen? Malaki ng gantimpala natin sa Panginoon. Kaya masaya tayo kapag dumarating sa atin. Usigin tayo, murahin tayo ng tao, ano man ang gawin nila sa atin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Yan po yung naranasan namin. Kaya kahit kami pinag-usig, kahit kami pinagbibintangan, kami ganito, praise the Lord pa rin. Amen? Yun po yung napakabuti na ginawa ng Diyos sa buhay namin. At kung wala po kami sa Panginoon noong panahon at hindi kami inihanda sa ganitong pangyayari, baka kami kabilang sa wala na sa Panginoon, hindi kami nakapagpatuloy. At malang mga kaluluwang nakatayo sa ating lugar na ito para maglingkod at magpuri sa Panginoon. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos kasi naihanda kami sa isang bahagi na kapag ikaw'y sumampalataya at nais mong sumunod sa Panginoon, uusigin kayo, kapupuutan kayo ng lahat ng tao. Pero mapalad tayo, magalak tayo, matuwa tayo, kasama tayo ng Panginoon. Napakagandang pangako. At ang sabi niya rito, malaki po ang gantimpala natin pagdating natin doon sa langit. Amen. Kaya pagka napagtatagumpayan natin, sabi niya, huwag kayo matakot, kayo mangamba, kasi andyan lang naman ang Panginoon na pagtagumpayan niya ang lahat ng bagay. Last pong verse na gagamitin ko ay sa 2 Timothy chapter 3, verse 12. Sulat po ito dito at ang sabi po sa 3:12 ng aklat na ito na gusto ko pong banggitin sa bawat isa. Sabi po ng talatang 12, ganito po ang isinasaad sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ang lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Amen. Lahat daw po ng Kristiyano, lahat daw po ng Kristiyano, sabi rito, na nagnanais mamuhay ng matuwid at nais sumunod sa Panginoong Hesukristo ay daranas daw po ng pag-uusig. Kaya pagka po nawawala yung pag-uusig, mag-isip po tayo minsan, baka po kaya nawawala na yung pag-uusig kasi baka hindi na natin talaga tinitindigan at hindi natin tinatayuan yung kalooban ng Diyos. Kasi habang tayo po'y nagnanais na gawin ang kalooban ng Panginoon at gawin po natin ito,
tiyak at sigurado po may mangyayari. Ano po mangyayari? Uusigin ka, tatawanan ka, di ka bigyang pansin at halaga ng iba, kasi para sa kanila, yung ginagawa natin ito, kahangalan lang sa kanila. Pero sa ating mga sumampalataya, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Sa mga sumasampalataya at naniniwala, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan sa atin. Kung hindi po siguro namin pinanghawakan ang mga salita at pangako ng Diyos, hindi po tayo nagkikita-kita ngayon. Bagamat yung iba nasa langit na, yung mga naging kasama namin, naging katuwang namin para sa gawain ng Panginoon, ng mga mananalangin namin, pag kami po ay pumupunta ng munisipyo, pumupunta ng Kapitolyo, nakarating kami ng Sandigang Bayan, yung aming mga kapatid natin ditong nananalangin, nag-aayuno, salamat sa kanilang mga tulong kasi nakapagtagumpay at sila po'y naging katuwang namin sa gayong mga bahagda ng gawain hanggang sa tayo po'y makarating sa ganitong panahon. Ang Diyos ay napakabuti. Amen? Kasi talagang inihanda tayo para harapin ito. Ulitin ko po yung verse na huli. Ang lahat daw po ng mga taong nais mamuhay na matuwid ay magdaranas ng pag-uusig. Kaya pagka tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, habang tinitindigan mo, habang tinatayuan mo kung ano yung tama sa mga taong nasa kalikuan ng buhay, hindi mawawala ng pag-uusig at pag-uyam sa iyo. Bakit? Kasi namumuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan may narinig akong isang mensahe. Nung araw daw, kasama mo si Satanas, kaya hindi ka nakaranas ng pag-uusig. Ano po? Nung makilala mo ang Panginoon, hindi na kayo magkasama, magkasalubong na kayo ni Satanas. Ay dahil iba yung buhay mo at iba na yung buhay nila ngayon, kaya inuusig ka na ngayon. Kasi hindi ka na sumasama sa dating ginagawa ninyo noon, kaya inuusig ka ngayon, maging ng mga kaibigan mo. Bakit? Kasi nga naiba na ang buhay mo. Kaya magtataka nga sila kung ba't hindi na sila nakikisama sa iyo. Kasi ang buhay mo na ngayon, ang direksyon ng buhay mo, ibig mong mabuhay na matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya kahit anong gawin nilang pag-imbita, pag-anyaya sa iyo sa mga maling bagay, hindi ka na nagbibigay. Bakit? Alam mo nang mali at naiiba. Isang araw nga po, mayroon akong kausap sa bahay, dumating sa bahay, at kami po ay nag-usap diyan sa tapat ng bahay namin. Alam niyo ang tanong sa akin, pastor, pare-parehas lang naman tayo. Pare-parehas lang tayo. Sabi ko, hindi ako papayag na magkapareho tayo. Bakit? Kasi yung buhay mo noon at buhay ko noon, parehas nga. Pero hindi ako papayag na yung buhay ko ngayon at buhay mo ngayon, magkaparehas tayo. Hindi ako papayag ngayon. Bakit? Hindi mo ba nakita yung pagbabago ng buhay namin? Na naiba na sa buhay ng takbo ng buhay natin noon. Kumusta ang buhay mo ngayon at kumusta ang buhay ko sa ngayon? Nakakasama mo pa ba ako sa dating ginagawa natin? Ang sagot lang niya sa akin, ay yun nga lamang, hindi na. Kasi bakit nga hindi na? Kasi nakilala namin ang Panginoon at gusto namin na makapaglingkod sa harapan ng Diyos na nakakapagbigay kaluguran at dahil doon, yun ang nagiging dahilan kung ba't inuusig kami ng marami. Hindi kami maintindihan. Bakit? Kasi nabago ang aming buhay. Amen? Yun po tayo mga kapatid. Ngayon, sabi nung nagsalita na narinig ko, baka raw naman, kaya hindi ka na inuusig muli ngayon kasi baka kasama mo na naman at kasundo mo na naman si Satanas. Nung una, kasundo mo, kasama mo, magkasama kayo, kaya hindi ka inuusig. Nung maging Kristiyano ka at magpasya kang sumunod sa Panginoon, abay na bago ang buhay mo at doon nagsimula na ikaw ay usigin. Nagbago na ang buhay mo. Baka nawawala na yung pag-uusig. Tanong daw po natin sa Panginoon at sa buhay na sarili natin, baka nakasundo mo na uli si Satanas at hindi mo na siya nasasalubong uli. Pero habang tayo po'y inuusig, habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, tiyak at sigurado may mang-uusig sa atin. Amen. Di man katindi ng naranasan namin noon, pero may pag-uusig pa rin habang ginagawa mo yung mabuti. Amen po ba? Mga kapatid at mga magulang, sa umagang ito, na ibabahagi ko po sa inyo ang mga bahaging ito na naging karanasan namin sa paglilingkod na kami po'y magsimula. Marintindi at maraming pinagdaanan, pero hindi kami iniwan ng Diyos. Siya po ang naging kasama namin. Ulitin ko po, siya po yung nagbigay yung pong pagtitiis natin, yung pagtitiyaga po natin. Yan ang nagpapatatag ng ating pananampalataya at naranasan natin yung biyaya at paggawa ng Diyos. Pagkatapos po, yan din ang nagbibigay sa atin ng pag-asa
upang tanawin natin yung magagandang pangako ng Diyos. Usigin man tayo, papuutan man tayo, tawanan man tayo ng iba, ang napakalagang pangako ng Diyos, makakasama niya tayo at malaki ang gantimpala natin sa Panginoon pagdating ng takdang panahon. At tayo hindi niya iiwan, isasama tayo niya doon sa kanyang kaharian. Amen po. Salamat po ngayong umaga at sana po ay naging bahagi ito ng ating buhay pananampalataya at lalo na sa mga bagong mananampalataya. Sana kung maranasan man ninyo ang pag-uusig, maging handa kayo sa lahat ng ito. Bakit? Kasi malaki ang gantimpala mo. Ang pagtitiis mo, ang pagtitiyaga mo at pagkakaroon ng pag-asa ang siyang maghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan. Sabi nga ng Word of God, ang magtiis hanggang wakas, siyang mapalad at siyang ligtas. Amen po. Tayo po'y sama-samang yumuko. Manalangin po tayo. Mapagpalang Ama, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, dahil ang aming mga naging karanasan ay laging nagiging alaala namin upang sa mga nakaraang mga araw ay nakita namin ang mga bagay na aming pinagtiisan at pinagbatahan. Subalit hindi po ito nasayang sapagkat nagkaroon ito ng bunga na may mga kaluluwa at mga taong nagkaroon ng kaligtasan at nakakilala sa inyo. Salamat po Panginoon sa kalakasang espiritual, salamat po sa kalakasan ng inyong Espiritu Santo na laging kasama namin sa araw-araw ng aming buhay. Hindi namin kayang magtagumpay kung sa sarili namin, ngunit salamat sa inyong gabay at kapangyarihan na siyang patuloy na kumikilos at gumagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat din po Panginoon sa inyong katapatan, salamat sa mga lingkod ninyo na ginamit sa lugar na ito upang maihanda kami sa paraan ng paglilingkod na kahit kami dumaan sa mga pagsubok at suliranin at pag-usig ng napakarami, kami po hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinabayaan at kami inihanda sa ganitong uri ng aming magiging karanasan. Pagpalain po ninyo ang bawat nakinig ngayong umagang ito at kung sila man ay dumaraan sa mga pag-uusig at pag-uyang dahil sa sila'y nagdesisyong magpasya na sila'y maglingkod at mamuhay na may katuwiran sa inyo, tanggapin naming may kagalakan sapagkat malaki ang gantimpala nito pagdating namin sa inyong kaharian. O Diyos, dalangin namin ang aming General Superintendent, ang aming pong mga teachers ng Bible School, ang mga supervisor, O Lord, gayon din ang lahat ng mga pastor, missionary workers, sa lahat ng mga leader ng aming iglesia sa buong panig ng mundo, ng bansa. Ang dalangin po namin, kayo ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa mga bawat araw ng buhay namin. Hawakan niyo lagi kami ng inyong mga kamay at patuloy na inyong banal na Espiritu ang laging maging katulong at katuwang ng bawat isa. Tugunan ng lahat ng pangailangan, spiritual, pisikal at pinansyal na bagay upang patuloy naming magamit ang aming mga buhay at gayon din ang mga tinatangkilik sa ikaluluwalhati ng inyong banal na pangalan. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, pagpalain niyo ang aming bansa at sa inyo po namin ipinagtitiwala. Lahat ng may karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. Kayo ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos ng himala. Walang bagay na mahirap sa inyo, lahat ng bagay ay inyong magagawa. Salamat po Panginoon sa araw na ito at sa inyo po namin ibinibigay ang buong karangalan at ang buong papuri. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. At magandang umaga po sa lahat at ang Diyos ay napakabuti. God bless po sa atin. Salamat po sa pakikiisa. Purihin po ang Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Amen. Praise Jesus, Lord God.